Ika-11 Kabanata. Ang dalawang saksi. Pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi sa akin, "Sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar, at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Pero huwag mong sukatin ang labas ng templo, dahil inilaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 buwan. Sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Ang dalawang saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ang sinumang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din sila na gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo, anumang oras na gustuhin nila. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman. Tatalunin at papatayin sila ng halimaw. Ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag na lungsod, ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguriang Sodom at Ehipto. Sa loob ng 3.5 araw, ang bangkay nila ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. Matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng 2 propeta. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo dahil namatay na ang 2 iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. Ngunit pagkalipas ng 3.5 araw, muli silang binuhay ng Diyos. Bumangon sila at ganoon na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. Narinig ng 2 ang malakas na tinig mula sa langit. "Umakyat kayo rito," at habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaitaas sila sa langit sakay ng ulap. Nang oras ding iyon, lumindol ng napakalakas. Nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay. Natakot ang natirang mga tao, kaya pinuri nila ang Diyos sa langit. Natapos na ang 2 nakakatakot na pangyayari, ngunit susunod pa ang 3. Ang 7 trumpeta. Nang patunugin ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili, at maghahari siya magpakailanman." At ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos noon, at kayo rin ang Diyos ngayon. Nagpapasalamat kami sa inyo, dahil ginamit niyo na ang inyong kapangyarihan, at nagsimula na kayong maghari ngayon sa mundo. Galit na galit ang mga taong hindi kumikilala sa inyo, dahil dumating na ang panahon upang parusahan niyo sila. Panahon na upang hatulan niyo ang mga patay at bigyan ng gantimpala ang inyong mga lingkod, mga propeta, mga pinabanal, at ang lahat ng may takot sa inyo, dakila man o hindi. At panahon na rin upang lipulin ang mga namumuksa sa mundo." Pagkatapos, binuksan ang templo ng Diyos doon sa langit, at naroon sa loob ang kahon ng kasunduan. Kumidlat, kumulog, umugong, lumindol at umulan ng yelo na parang mga bato.